Sa dinami-rami ng maaring makasakay sa bus, ng 20 anyos na si Jinky, nakasabay pa niya ang isang pamilyar na mukha. Sabi ko, mukha ko to. Nakatayo po siya sa may tapat ng upuan niya, tapos naka-side view po siya dun po sa may point of view ko po. Kahit ngayon lang niya ito personal na nakita, sigurado raw siya kung sino ito. Parang may lukso po ng dugo akong naramdaman. Ang lalaki sa bus, walang iba, kundi ang kanya raw, Papa Jandy, na 2 dekada nang nawalay sa kanila. Papakita ko kay mama. Papakita. Sabi ko, mukha ko to. Namumuo na po yung luha ko noon. Nanginig na po yung buong katawan sa sobrang excitement. Sabi ko, mukha ko to. Pero sa loob ng bus na yon, sa paglipas ng mahabang panahon, makilala kaya ni Jandy ang anak na sanggol pa lang nang huli niyang nakita? Dito sa Taguig City, mag-isang itinaguyod si Jinky ng kanyang mama Janet. Madami akong trabaho, pinasok. Para yung mundo ko, sabi ko parang ang bigat. Nanay ko, saka tatay ko, saka si Jandy. Kasama yung anak niya si Jinky. Pero kahit hindi raw nakasama ni Jinky ang kanyang Papa Jandy, mula nang siya'y nagkamuang, hindi raw ipinagkait sa kanya ng kanyang mama Janet na malaman ang katauhan nito. Taong 2004, una raw nag-cruise ang landas ni Janet at ng construction worker na si Jandy. Gwapo, bata pa. Nagkatitigan kami. Yung parang na love and first kami, isa't isa. Niligawan na niya ako. Sinagot ko siya. Hanggang sa ang kanilang pagsasama, nagbunga. Sabi niya, buntis ka? Hindi pa ako ready paging ama. Doon ako nabigla. Sabi ko, hindi ko pwedeng hindi ituloy. Tuloy mo na yan, ako bala. Sabi niya, habang lumalaki yung tiyan ko, madalas na kami mag-away. Ang kanilang pagtatalo, lumala nang isinilang na ni Janet si Jinky. May panahon na natigil sa trabaho, wala nang gawa sa construction. Naranasan ko magtinda ng mani para pandagdas ng panggatas. Sabi ko sa ama ng anak ko, 2 years tayo nagsasama. Ganito na lang ba sitwasyon natin? Napuno na ako. Napaalis ko sa mga, dala niya yung mga gamit niya. Hindi na sa bumalik. 6 na buwan lang noon si Jinky nang umalis si Jandy. Simula po noon, hanggang sa lumaki po, hindi ko pa po siya nakikita in person po. Sa murang edad, nagkaroon din daw si Jinky ng mabigat na responsibilidad. Ako po yung naging provider po sa bahay since si mama po nun is nagkasakit. Tumigil po ako ng grade 12 para po mag-work. Kung meron lang po sanang katuwang si mama, hindi po siya mahirapan. Ano kasi po, nakikita ko po kasi si mama nun. Ano po, hirap po sa pera. Tapos, wala siyang partner. Nahirapan din daw tanggapin ni Jinky nang nadiskubre niyang ang kanyang Papa Jandy meron ng ibang pamilya. Nung nagkaroon po ako ng Facebook, ang unang-una ko pong sinerch sa Facebook yung full name ni Papa. Nakita ko po na meron na siyang asawa. Kung pinakita sa akin ng anak ko may pamilya na siya, kung mamaiwasan, ma'am, nagkaroon ako ng kunting, bakit hindi na, naiyak ako. Wait lang, ma'am. Hindi niya kami paglaban. Yun, pero tanggap ko yun. Tanggap ko kasi desisyon ko yun eh, na makipag-ubalay. Hindi naman po ako nakaramdam ng lungkot kasi busog naman po ako sa binibigay na pagmamahal ng pamilya ko. Ang mas nangingibabaw po sa akin nun is sabik po ako na makita siya. Nagkaroon naman daw ng pag-asa si Jinky nang makalipas ang 10 taon, nakatanggap siya ng chat mula sa kanyang Papa Jandy. Grade 6 po ako. Tapos sinare ko po agad kay mama. Sabi ko sa anak ko, huwag mo na replyan muna kasi hindi pa napapanahon. Hanggang nito lang nakaraang taon, nagkalakas loob raw si Jinky na kuhanin ang basbas ng kanyang mama Janet na i-message ang kanyang Papa Jandy. Mama, pwede ko na ba siyang i-replyan? Sabi niya, sige, ito na yung right time. At nakilala na nga raw niya maski papaano ang buhay ngayon ng kanyang ama. Si Jandy nakatira na sa Naik, Cavite kasama ang bago niyang partner na si Irene at ang 3 nilang mga anak. Halos 7 years bago ako
asawa ulit. Sideline na ako sa pag-helper ng mekaniko. Matapos daw siyang palayasin ni Janet, sinubukan pa raw ni Jandy na bumalik sa kanyang mag-ina. Mag-isang taon si Jinky. Nakita lang kami ni Janet po. Hindi niya dinala yung bata kasi gusto ko nga makita. Siya naman natakot baka raw bigla akong kuhanin, itakbo. Ay kung di ko naman ugaling gano'n, sinakausap ko siya kung ano, sifat-sifat yung dalawa, kung magkakabalikan pa ba tayo o hindi na. Maghihiwalay daw. Ang ginawa niya, binigyan niya ako ng picture. Dukot ko ano pa yung bungod ng mukha niya, nung baby pa siya. Nahulog yung wallet ko, nawala. Kaya hindi ko na maano kung saan nahulog. Aminado si Jandy, malaki ang naging pagkukulang niya kay Jinky. Masakit kasi gusto ko siyang magabayan pero hindi ko kaya pumunta. Wala akong suporta kahit ni piso. Pakahirap po kasi ang trabaho ko po yung madalang. Nagkaroon akong cellphone, nag-chat ako. Malungkot ako noon nung hindi siya nag-reply. Kaya laking gulat daw niya nang nito lang nakaraang taon, dumating ang pinakahinihintay niyang sagot at tawag. Una pong video call namin, una ko pong sinabi, pa, kamukha kita. Para akong nananalamin pa. Ngunit ang plano nilang pagkikita, hindi raw matuloy-tuloy. Yung parang i-surprise ko siya sa birthday niya. Kaya lang, kabilang malaman, magalit. Ayaw ko rin na magtalo kami dalawa. Hanggang nitong nakaraang buwan, nag-outing sa Cavite sina Jinky. Sumakay po kami ng bus pauwi. Nang mga oras namang yon, ang nooy papuntang trabaho na si Jandy, pinara ang bus kung saan nakasakay rin mismo si Jinky. Kalamitan po kasi sa ganyang aircon, nasakay ako sa mga katropa ko rin para libre na ako sa masahe. Ewan ko ba kung bakit, basta na akong sumakay kusa. Hanggang napansin na nga ni Jinky ang isang pamilyar na mukha. Parang may lukso po ng dugo akong naramdaman. Kahit side view lang po yung nakita ko sa kanya. Alam ko na po agad na siya po yung papa ko. Papakita ko kay mama. Papakita. Sabi ko, mukha ko to. Namumuo na po yung luha ko noon. Hindi pa po ako nakakapagsalita. Nanginginig na po yung buong katawan sa sobrang excitement. Ano pa? Sumawag sa akin, Papa, balisa ako kasi hindi ko naman kasi expect na ganun eh. Magkikita kami ng ganun eh. Po nung nag-eye to eye po kami, iba po yung pakiramdam. Nung nakatitig po ako sa mata niya, ang hindi 20 years old yung tumitingin sa kanya, kundi yung isang bata na sabik na makita yung papa niya. So, wala na si Papa. Sabi ko, na, ikaw ba yan? Tapos, wapa ako to ha. Para magkausap na kami kahit sakit, ilang minuto man lang. Nagpalagpas na ako sa lugar na babaan ko. Nayakap ko siya dahil umiyak siya. Naligang ko na lang. Nabitin yung usap namin. Nung time na yun kahit kapiraso, parang gumaan. Gumaan yung pakiramdam ko. Matapos ang kanilang unexpected reunion sa bus, mas tumindi raw ang pagnanais ni Jandy na mabisita ang kanyang mag-ina sa dati nilang bahay. Kinakabahan pa rin ako. Kung ano man yung sabihin mo sa akin, tanggap ko yun. Kaya nitong Huwebes, isinantabi na niya ang takot at hiya. Bumiyahe si Jandy mula Cavite, Patagig. Baka po, biyak po ako. Tsaka baka mag-magnet po kami. Iyakap po ako agad sa kanya. Yan po. Ano? Pa! Ito na yung pangarap mo. Kaya kapan din tayo. Nagkita rin tayo. Sorry sa lahat na. Hindi ko na nakagabayan noon. Pasakay-bay ko sa'yo lagi. Nung elementary at high school ako. May college ka. Masaya ako. Masaya ako. Napasalamat ako sa ginawa mo ngayon. Hindi ko akala na nakaabot sa ganito. Siya ba? Panap niya na, ano? Nakikita rin tayo. Salamat din sa'yo sa pagpalaki mo sa anak natin. Napalaki mo na maayos. May galang, may respeto. Sa kanyang pagkukulang ko sa kanya, hindi mo na sa akin sinumbat. Tandaan na talaga magtatago kayo.
Sina Jandy at Janet nagkausap at nagkapatawaran na rin. Tiyatawa na kita. Salamat. Pas na yun. Mahirap magtanim tayo ng sama na loob. Iksang buhay natin. Masaya. Kasi meron na sumatawag na papa. Ipinakita rin ni Jinky ang kanyang mga litrato habang siya'y lumalaki. Ito yung medal ko nung grade 11, grade 12. Ito yung ano ko po, with honors ang anak. Ang anak mo. Kanino po nagmana? Tatay, siyempre. Mga anak ko, tayo na din sa mga. Kung ang unang pagkikita ni na Jandy at Jinky, saglit lang, ngayon, buong araw. At sumakay ulit ang mag-ama sa bus para mamasyal papuntang Batangas. Actually, ito po yung pinakamatagal po na magkasama kami together. Kasi nung nasa bus po, 15 minutes po ngayon, oras na po. Makalipas ang 20 taon, nakilala rin ni Jinky ang mga kapatid niya sa ama. Kasi tayo ha? Kapala. Hello, tita. Kano mo serious, ah? Wala, nagulat ako nandito. Alala ko yung ano ko, kumari ko. Kasi laki yung mga. First time po talaga, personal. Tungkad po na dito. Para sa ama niya. Parang matangkad ka pata sa papa mo eh. Sobrang saya po kasi meron po pala akong ate, hindi ko po alam. Nagkaroon din ng pagkakataong makapag-usap ang bagong asawa ni Jandy na si Irene at si Janet. Nawawala na yung bigat. Ganun din po. Nangingibabaw na yung pagmamahala namin. Thank you so much, Lord, sa magandang araw po na nangyari po sa amin. Maraming salamat din po sa food na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway kami po ay mabusog at naway mamaya po ay mas mag-enjoy pa po kami at safe po kaming makauwi. In Jesus' name, pray. Amen po. Dalawang dekada silang pinaglayo ng panahon at pagkakataon. Pero sa isang hindi inaasahang biyahe, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Papakita ko kay mama. Papakita. Sabi ko makakatuwa. Minsan talaga sa buhay, ang pinakamahalagang destinasyon, mga tao na matagal mo nang gustong balikan. Sa bahaba na pera, ano? Nakikita rin tayo.